Sa mga oras na ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, live. Maraming salamat, Kirby. Namataan kaninang umaga dito sa Palasyo si Justice Secretary Leila De Lima nang tanungin si PCOO Secretary Sunny Coloma kung may kaugnayan ba ito sa pagkakaaresto sa isa sa mga most wanted na fugitive na si Jovito Palparan. Sinabi ng kalihim na ang pagpunta ni De Lima ay bahagi lamang ng regular na pag-uusap nila ni Pangulong Aquino kung saan ang Pangulo ay humihingi ng update sa mga programa ng pamahalaan. Kaugnay naman ng pagkakaaresto kay Palparan, sinabi ng Palasyo na mas determinado si Pangulong Aquino na iharap sa batas ang mga lumalabag sa karapatang pantao at sa batas. Ang pagkadakip ni dating General Jovito Palparan ay magbibigay daan upang siya ay sumailalim sa mga proseso ng katarungan sa ilalim ng batas. Patuloy na sinisikap ng ating mga alagad na batas na tugisin at mahuli ang iba pang pinaghahanap ng batas, yung mga high-profile suspects. Samantala, ipauubaya na ng Palasyo sa House of Representatives ang usapin ng nakuhang audio recording ng executive session kung saan ay dumalo dito si DOH Undersecretary Janet Garin. Ayon kay PCOO Secretary Herminio Coloma Jr., ito ay wala sa jurisdiksyon ng ehekutibo kundi nasa lehislatura. Sa aming lang palagay, mas mainam pa rin na tukuyin na lamang ng House of Representatives kung ano yung proper o improper behavior hinggil dyan. At sa ganang amin, nabanggit ko na rin na kinikilala namin ang importanteng prinsipyo hinggil sa pagtalima sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi hindi naman siguro ito ang tamang venue na tatalakayin natin kung ano ba talaga ang naganap. Dahil hindi naman tayo competent hinggil doon. Dapat lang siguro alamin na lang kung ano talaga yung naganap doon at nandoon naman yung principle of accountability on the part of public officers. Samantala, Kirby, kaninang umaga dito sa Palasyo ay nagpasalamat ang 4 na alagad ng sining sa pagkilala na binigay sa kanila ng pamahalaan. Ginawaran ang 4 ng Order of National Scientists sa programang pinangunahan ni Pangulong Aquino. Kinilala ni Pangulong Aquino ang 4 na Pilipinong siyentipiko sa paggawad sa kanila ng Order of National Scientists. Dahil sa kanyang pagiging dalubhasa sa seaweeds, tumanggap ng pinakamataas na pagkilala ng Pangulo ng Bansa sa alagad ng siyensya si Dr. Gabino Trono Jr. Dahil sa kanyang pananaliksik, libo-libo mga mangingisda ang nakinabang kabilang na ang pagtatayo ng kauna-unahang seaweed farm sa Mindanao. Si Dr. Trono ang nagtatag ng pinakamalaking psychological herbarium sa bansa kung saan matatagpuan ang 70,000 species ng seaweeds. Isinulong naman ni Dr. Angel Alcala ang proteksyon ng coral reefs. Inaral niya ang No-Take Marine Protective Area sa naging programang pambansa. Dahil dito, higit na dumami ang ani ng mga isda. Si Alcala ay dating DENR Secretary at dating Commission on Higher Education Chair ng Administrasyong Ramos. Isinulong naman ni Dr. Ramon Barba ang pag-aaral sa mangga. Dahil sa ginawa niya, nagkaroon ng ani ng mangga sa Pilipinas kahit anong panahon na nakatulong sa produksyon nito at pag-export ng prutas. Ang teknolohiyang binuo niya sa mango production ay ginagamit na rin sa Latin America, Africa, Asia at Australia. Kontribusyon din ni Dr. Barba sa bansa ang Tissue Culture Protocol para sa saging at tubo na tumutulong sa pagpapalaki ng produksyon. Ginawaran din ng Pangulo bilang National Scientist si Dr. Edgardo Gomez. Kinilala ng Pangulo ang pagsulong ni Dr. Gomez para sa Giant Clam Culture and Restoration at Coral Reef Assessment and Conservation. Itinuro niya sa mga mangingisda ang pagpapadami ng corals, nagbigay ng alternatibong kabuhayan. Nasa 41 lamang ang bilang ng mga national scientists ng Pilipinas. Ang seremonya sa Malacanang ay naging pagkakataon para makasalamuhan nila ang 16 na mga buhay na national scientists. Ang paggawad, Kirby, ng National Scientist ay sa bisa ng Presidential Decree No. 1003A na inisyu December 16, 1976. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.